Ang una ko pong katanungan ngayong umaga, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon para magtanong kay Lord, ano itatanong mo? Ulitin ko po, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon magtanong kay Lord, ano itatanong mo? Or minsan na itanong mo na ba sa sarili mo, personally, sa sarili mo, bakit ka ba nandyan sa ganyang kalagayan? Bakit ba ako nasa ganitong kalagayan? Sabihin natin hindi magandang kalagayan. Now, kung tatanungin niyo po ako kung bakit, marahil ang isasagot ko po ay hindi ko po alam. Hindi ko po alam bakit kayo nandyan sa ganyang kalagayan. Pero meron akong pwedeng ikwento sa inyo, isang kwento sa Bible with a similar situation kung saan itong character na to ng Bible ay lumayo sa presensya ng Diyos and she learned her lesson the hard way. Okay? So, therefore, ang sermon po natin ngayong umaga is called The Place of Blessing is in God's Presence. Okay, ito po yung homecoming ni Naomi. Sino po dito nakabasa ng story ni Naomi? At yung story po ni Naomi, yan po makikita natin sa Book of Ruth. Usually, pag narinig natin itong si Naomi, siya po ay lagi na-attribute kay Ruth, di ba? Siya po yung biyanan ni Ruth. Okay? Sabi ko nga po, pagka narinig natin si Naomi, siya po ay laging na-attribute doon kay Ruth. Tapos, ang nakikita natin siyempre dito, yung goodness ng Panginoon, which is yun naman talaga at the end. Yung goodness naman talaga ng Panginoon kung paano nag-work sa pamilya nila, sa buhay nila. Pero tingnan natin, ano ba yung ugat? Ano ba yung dahilan? Bakit napunta si Naomi sa ganoong kalagayan? Kaya nga po ang sabi ko sa inyo kanina, naitanong mo na ba sa sarili mo, minsan, bakit ba ako nasa ganitong kalagayan? Kalooban ba ng Diyos, bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Okay, samahan niyo po ako, please open your Bible in Book of Ruth, chapter 1, verses 19 to 22. Okay, read po natin from verse 19. Sabi po dito, now the two of them went until they came to Bethlehem. The two of them. So, sinasabi po dito, si Naomi at saka yung kanyang, ano tawag doon? Ano po yung tawag sa daughter-in-law sa Tagalog? Manugang. Okay, si Naomi, at mamaya maintindihan nyo bakit niya naging manugang si Ruth. And it happened when they had come to Bethlehem, and that all the city was excited because of them. And the women said, is this Naomi? Ayan. Verse 20, but she said to them, do not call me Naomi, call me Mara. Ayan. Yung mga kasing edad ko dito, familiar kayo doon sa teleseryeng si Mara Clara. Tama? Okay. So, don't call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Verse 21, I went out of full and the Lord has brought me home again empty. Yung sitwasyon na umalis ka ng sagana, bumalik ka ng wala na. Yan. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me? So Naomi returned, and Ruth the Moabites, her daughter-in-law with her, who returned from the country of Moab, now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Ayon. So dito po makikita natin, may mga lesson learned. Ang masakit doon, yung lesson learned the hard way. Okay. So, before we continue, magkukwento lang po ako ng isang kwento to give you advance na understanding. Okay? Parang illustration. Meron daw pong isang farmer. So, itong farmer na to, araw-araw siya po ay nagpapakain ng kanyang donkey. Okay?
So, for years, sa mahabang panahon, napansin niya yung kanyang pagpapakain sa kanyang donkey, it cost him too much. Diba? Sino dito yung may mga alaga? Diba? May mga alaga tayong aso, may alaga tayong pusa. Napapansin natin, kasama na sila sa budget natin, no? No? Minsan nga, mas masarap pa yung pagkain nila. Diba? Kumakain sila ng steak, ikaw steak na lang. Diba? Mga nakatuna pa yung iba. Diba? Meron dito, may mga aso dito, ayaw ng pag hindi dog food. May pusa, kailangan talagang dog food. Magkano ngayon ang dog food? Diba? So, kasama na sila sa budget. Ito yung naramdaman nitong farmer na to. So, it costing him too much sa haba ng panahon. So, ang ginawa nitong farmer na to, nakaisip siya ng plano. Ang ginawa niya, yung kanyang pakain dito sa donkey na to, hinaluan niya ng sawdust. Pero buti nga tayo ngayon, meron tayong sawdust. Alam niyo hindi ito yung kagaya ng mga meat na, di ba, may sawdust na meat. Ito hindi talaga. Sawdust talaga to. Ito yung pinagtabasan talaga ng kahoy. Kasi pag nakita mo yung sawdust na yon, kamukha yun ng mga oats. Kahawig siya ng oats eh. Diba? Pati kulay, pinong-pino rin. So, yun yung plano nitong farmer na to. Hinaluan niya ng sawdust yung pagkain ng donkey. So, hinaluan niya ngayon, hinaluan niya bukas, hanggang sa nasanay na siyang hinahaluan niya ng sawdust yung pagkain. Minimixan niya ng sawdust yung oats. Ayan. So, hindi naman ito napapansin ng alaga niyang donkey. So, kain lang siya ng kain. So, tingin naman ng farmer, okay lang. Okay lang na unti-unti niyang binabawasan na yung oats at dumating yung panahon, ang pinapakain niya na lang, sawdust. So, ang nangyari, siyempre hindi naman alam ng donkey, namatay yung donkey. Okay? Obviously, mamamatay. Biro mo, kumain ka ng sawdust. Diba? So, church, minsan, ganyan tayo. Diba? Minsan, namimiss natin at ang ginagawa natin, titikim-tikim tayo ng kasalanan. Diba? Hanggang sa hindi na natin napapansin, nalululong na pala tayo. Deeply rooted na pala tayo. Hindi na tayo makabangon, makabalik. Hanggang sa hindi na rin natin napapansin, lumalayo na pala tayo sa Panginoon. So itong kwento po na to, perhaps, it serves as a parable ng isang backslider. Yung isang mananampalataya who slips further and further away from God dahil sa mga unrepented na kasalanan o minsan nineneglect na lang natin kasi akala natin malit na bagay lang. Mayroon pa ako naririnig, mga white lies lang yan. Diba? White lies lang yan. Ang lies, maliit o malaki, kasalanan eh. Diba? Minsan, diba, sabi nga nung kanta, patikim-tikim. Yung patikim-tikim, hindi mo alam, deeply rooted ka na pala. Diba? Hindi mo alam, nalululong ka na pala. And alam naman natin, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, yung ating soul, hindi tayo pwede ng spiritual sawdust. Then, over time, syempre, pag dumami na yung sawdust na yun, mawawala na yung oats, mawawala na yung nutrients, di ba? At tayo ngayong bilang Kristiyano ay manghihina at pwede pa nating ikamatay. Surely, ito po yung kalagayan ni Naomi na nakita niya yung sarili niya sa bayan ng Moab. Ayan. Mas lalo po ninyong maintindihan mamaya. So nakita niya yung sarili niya, nandun na pala siya sa bayan ng Moab, okay, with a dead husband and dead 2 sons. Hindi niya inaasahan marahil na mangyayari sa kanya yon. Paggising niya marahil, isang araw, nandun na siya sa ganong sitwasyon, nandun na siya ganong kalagayan, ang layo niya na pala doon sa lugar na kung saan gusto ng Lord, nandun dapat siya, sa Bethlehem. Yung isang araw, pakiramdam mo, parang ang layo mo na sa Panginoon. Mayroon po bang ganong pakiramdam? Yung nandyan po sa online, mayroon po bang ganong pakiramdam?
Parang pakiramdam mo ang layo mo na sa Panginoon. At doon na-realize ni Naomi na kailangan niya palang bumalik sa presensya ng Diyos. Pero ang masakit po doon, learning her lesson the hard way. Kasi dito po sa kwento na to, makikita natin na ang Bethlehem, ito po ang place of blessing. Okay. So, bigyan ko kayo ng little background kay Naomi. Si Naomi po, ang pangalan niya, ibig sabihin ay sweet and pleasant. So, nagbibigay ito sa atin ng idea kung ano yung basic character niya. Now, nung nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Judea, yung kanyang asawa at si Naomi at yung kanyang dalawang anak, ang ginawa nila, nag-relocate sila from Bethlehem to Moab. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng famine, nang nagtagutom, itong pamilya na to, na kung saan, ito po kasing pamilya nila, sila po ay mga mananampalataya. Okay? Sila po ay people of God. Now, lumipat sila sa isang lugar, sa Moab, na kung saan, mamaya, explain ko rin sa inyo kung ano tong lugar na to. In Ruth chapter 1 verse 1, sabi po, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man, si Ahimelech, yung asawa ni Naomi, from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live. Okay, nanirahan po sila while in the country of Moab. Okay, so kasama niya yung kanyang dalawang anak at ito po, yung kanyang dalawang anak na lalaki nakapag-asawa. Dito po lumabas si Ruth at saka si Orpah. Ngunit, ito pong si Ruth at saka si Orpah, sila po ay mga Moabite women po ito eh. Mga Gentiles ito mga to. Hindi po ito people of God. Okay? So, in short, nakita natin dito, yung dalawang lalaking anak ni Naomi, nag-equally yoking na. Nanligaw na ng hindi mananampalataya. Okay? So, after about 10 years, tragedy strikes. Namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung kanyang dalawang anak, naiwanan lang siya ng dalawang daughter-in-law. Ito nga po si Ruth at saka si Orpah. Okay. Now, in Ruth chapter 1 verse 6, nung narinig po ni Naomi na yung famine sa Judea ay tapos na, siya po ay nagdesisyon na bumalik. Okay? When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of His people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. So alam naman natin from story na ang sumama sa kanya si Ruth. So makikita mo, 'di ba? Yung story na ganda nang makikita mo eh. The story ng daughter-in-law na hindi iniwan yung kanyang biyanan. Okay. Pero ang gusto nating i-point ngayong umaga dito is, bakit ba dumating si Naomi sa ganong sitwasyon? Bakit siya napunta sa ganong kalagayan? Ano ang reason? So yun yung lesson na gusto kong makita po natin ngayong umaga. Kasi naniniwala po ako, I'm preaching this morning to some people perhaps in a similar situation. Diba? Maaring nandyan tayo sa ganyang kalagayan dahil sa consequence ng sin, or maaari siguro meron tayong inaalaw na, maliit lang naman yan. Diba? Naunawaan naman ako ng Diyos. Gracious naman si Lord eh. Diba? Meron tayong marahil ganong mga kalagayan, and you find yourself in a place. Maaring physically or spiritually na you never thought possible. Diba? Bakit ganon na nangyari? Bakit na? Kasi meron po akong alam din na makwento. Akala ko pelikula lang nangyayari. Di ba? Talagang sagana, tapos naging wala na. So, again, marahil po meron sa atin ngayong umaga with similar situation. Di ba? Na you find yourself in a place that you never thought possible. So, pag tinignan mo yung present life mo, at makikita mo na marahil siguro ito ay
resulta ito ng pagbabackslide ng tao na to. O ito'y kondisyon marahil ng consequence ng kasalanan. And minsan nga nagwa-wonder tayo, meron pa bang hope na tayo ay ma-restore? Kagaya ng message last week, di ba? Mayroon pa bang hope para ma-restore tayo ng Lord? Well, ang sagot ko po dyan is, yes. Di ba? God is a God of many chances. Hindi lang second chances. He is a God of many chances and He is a God of restoration. Actually, isa yan sa mga ability ng Panginoon to restore. And this passage has something to say about how that can happen in your life. Gusto kong makita ninyo, paano ba nangyari ito kay Naomi? Okay, so tingnan natin kung paano nagdesisyon si Naomi na bumalik sa Bethlehem. Nga lang, ulitin ko po, learning lesson the hard way. Di ba? Ang hirap eh. Di ba? Yung kailangan mo pa siya matutunan, nga lang, the hard way. Okay? So, tingnan po natin, yung pagbabalik ni Naomi, yung kanyang homecoming. In verse 19, now the two of them went until they came to Bethlehem. Ito na si Naomi tsaka si Ruth. And it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited. Diba? Sino dito yung excited sila sa pagbabalik mo? Diba? Yung pagbabalik mo sa probinsya nyo. Diba? Ikaw galing ka sa bakasyon, excited silang dumating ka. Diba? Ganun sa Pilipinas, pag sumundo, isang bus, isa lang naman yung dadating. Diba? Sa airport. Diba? Excited. So ganun marahil siguro nararamdaman itong mga kababayan ni Naomi. Excited sila sa pagbabalik ni Naomi. Pero nung nakita nila si Naomi, sabi nila, siya pa si Naomi? Parang ibang-iba siya ngayon na. Diba? Umalis siya dati nakariband. Pero ngayon, ba't iba na? Kasi nga, sabi ng Bible, diba? Sagana nung umalis, nung bumalik, wala na. Diba? Siguro marahil nung umalis siya noon, sa panahon natin yung mga naka-designer clothes pa. Di ba? Nung pagbalik niya, wala na. Di ba? Nung umalis, kulot. Now, bigyan ko po kayo ng konting idea, yung trip from Moab to Bethlehem. Para makabalik ka doon, nakuha niyo po galing siya ng Bethlehem. Nagkaroon ng tagutom, lumipat siya ng Moab. Okay, so makikita natin, marahil siguro may kaya yung asawa ni Naomi dito kasi they can afford to transfer to another place. Okay, so, babalik sila ngayon ng kanyang daughter-in-law doon sa Bethlehem. Ang trip po, going to Bethlehem, would take them at least 7 to 10 days. Pero mo, 7 araw hanggang 10 araw ang biyahe papunta o marahil kung di ko alam kung lalakarin ito o whatever mode of transportation, pero it would take them at least 7 to 10 days. So, kailangan nila mag-cross ng Jordan River, tapos medyo, siyempre, yung elevation ng Bethlehem. Pag tinignan mo, geographically, ang Bethlehem, medyo mataas na lugar siya. Okay, so they need to at least 2,500 above sea level ang Bethlehem. So medyo, sabi nga, nasa mountain of Judea siya. Okay? So medyo mataas na lugar, so kailangan nila mag-climb pa na at least ng 2,500 feet. So, imagine niyo kung 7 to 10 days, yung pagbabalik, bago siya dumating ng Bethlehem, marami siyang madadaanan na city, na bayan. Nakikita mo ba yung sarili mo minsan na gusto mo nang bumalik sa Panginoon, nga lang minsan napapaditor ka? Kasi may mga nadadaanan ka, uy, okay dito Di ba? Di ba? Meron, di ba? Ang daming mga distractions pag gusto mo nang bumalik sa Panginoon. Okay? Pero, actually, pag binasa mo itong kwento na to, wala ka rin makakapabasa dito na kung ano yung kwentuhan nila habang sila ay nagbabiyahe. Marahil siguro, focus lang sila na makabalik. Focus lang sila makabalik. Okay? So, ano ang lesson nito sa atin? Ang lesson nito sa atin, mga kapatid, is, on your journey back to the Lord, don't stop until you come your way back to the Lord. Huwag kang hihinto. Diba? Kahit anong mga distractions, anong mga detour, diretso lang hanggang sa makabalik ka sa Panginoon. Kasi anything na gusto mong gawin sa Panginoon, maraming opposition.
Maraming opposition. Ngayon lang umaga gusto mo mag-church. Pero, signal number 1, tingil mo, signal number 3. Di ba? Pero, pwede pa po ba maka-request? Pwede ba natin palakpakan yung mga sarili nyo na nandito ngayon sa church? Di ba? Ang daming distraction. Di ba? Yung iba nga dito, nanggaling sa iba't ibang lugar, malayong lugar. Alam nyo ba na kung gaano karaming church ang dinaanan mo bago ka makarating sa BOCC? Pero bakit nandito ka? Kasi dito ka nakatanim. Dito ka nakatanim Diba? Dito ka tinanim ng Lord. Sabi ng Bible, kung saan ka nakatanim, doon ka lalago at doon ka pagpapalain. This is your place of blessing. Ang daming church, no? Bakit dito ka? Minsan nga mahirap pa yung tricycle dyan sa labas. Okay, again, on your journey back to the Lord, don't stop until you have come all the way back sa Panginoon. Kahit na marami, no matter what, kahit anong mga distractions. Di ba? Kasi marahil siguro habang naglalakbay sila, nakita nila. Uy, di ba? Parang, dito na lang kaya ako mag-stop. Maganda tong lugar na to Di ba? So, Bethlehem was the place where the Lord was honored and exalted. Kasi nga, ito yung bayan ng Diyos to Di ba? Bayan ng Diyos to. Sabi nga nung iba, this is city of David. Diba? Kung saan nandito, ini-exalt, ipinipraise. Diba? Dito, wino-worship ang Panginoon. So, Bethlehem represents God's presence. At alam naman natin kung nasaan yung presensya ng Lord, nandun yung kanyang provision. So, ito ay presence, God's presence and provision for Naomi and God's people. Ngunit, sabi ko nga, ano ba yung lugar na pinuntahan ni Naomi? Ano ba yung nilipatan nilang pamilya? Moab was a place out of God's will for Naomi as believer. Because Moab runs parallel to Sodom, a sexually and perverse city. Yun yung lugar yun yung lugar ng Moab. You remember the story of Abraham and Lot? Yung pinapili ni Abraham si Lot kung saan ka, dito ka sa kaliwa, pag sa kaliwa ka sa kanan ako, pag sa kanan ka sa kaliwa ako. Diba? Anong nakita ni Lot ngayon? Uy, city yun Dito ko maganda palakihin yung mga anak ko. Diba? Dito ko sila ititira. Pero hindi naisip ni Lot na yung lugar na yon ay perverse city. Hindi niya naisip na yung lugar na yon ay maaring mapahamak yung kanyang pamilya. And alam natin kung anong story, diba? Ano nangyari doon sa asawa ni Lot? Naging asin. Amen. Kaya sabi nila, salt is asin. Joke lang po. So, church, in the book of Numbers, ito yung lugar ng Moab Kaya ayaw ng Diyos na nandoon si Naomi kasi hindi naman talaga siya belong doon. In the book of Numbers, pag binasa mo, God condemns the Moabites for their worship of false god. So kita nyo hindi lang sila perverse city, kagaya din ng Sodom and Gomorrah, sila din ay nagwo-worship sa mga Diyos-Diyosan. At saka syempre, rampant po dito yung sexual immorality. And God also chastises the Israelites for intermarrying. Ayun na, di ba? Ganun nangyari doon sa dalawang anak ni Naomi. Nag-asawa sila ng mga Moabite women. Di ba? Nag-equally yoking na sila. Hindi sila nakapag-asawa ng mga kagaya nilang mga believers. So on some occasions, the Moabites convinced certain Israelites. Tingnan nyo So ang masakit nun, ikaw na believer, pagka nasa wrong circle ka, dalawang bagay lang ang pwede mangyari dyan. Mahila mo sila o ikaw ang mahila nila. Tama? Kaya dito, merong mga Israelites na nako-convince din nila na maggawa ng mga worship and sacrifices sa mga Diyos-Diyosan. Nakita nyo, dahil nasa maling lugar, ganun ang mangyayari. Therefore, Naomi, siyempre, tiyang kanyang pamilya, was in the wrong place. Wala ka nga mababasa doon nung nandun sila sa Moab during their life in Moab. Wala ka mababasa na sila ay nag-praise, wala ka mababasa na sila ay nag-worship. Nagbago talaga si Naomi.
from Bethlehem, the place of worship, di ba? The place kung saan ini-exalt ang Panginoon, wala talagang mababasa. So, ganun po ang anak ng Diyos, mga kapatid, pag malayo sa Panginoon o sa tahanan ng Diyos. Nawawala na yung heart of worship. Nawawala na yung heart of praise. Now, then, in verse 6 ng chapter 1, Book of Ruth, sabi dito, when Naomi heard in Moab, narinig niya yung balita that the Lord had come to the aid of His people by providing food for them. Alam niya kasi, part siya ng God's people. Di ba? Anak siya ng Diyos, alam niya eh. Okay? So anong ginawa niya? Church, ang ginawa po niya, she and her daughter-in-law prepared to return home from there. So, nagplano silang bumalik sa Bethlehem. Kasi alam niya na ito yung lugar na kung saan dapat nandun siya at kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun ang probisyon. So, while si Naomi po ay nasa Moab, alam naman natin, she was away from the Lord's presence. At alam din naman natin, pag ang anak ng Diyos ay malayo sa Panginoon, hindi niya ma-enjoy ang presensya at probisyon ng Diyos. Tama? Naalala ko po nung bata ako, like ko naririnig ito, sabing ganoon, umulan na ang Diyos ng pagpapala, nasaan ka? Diba? Ang Bethlehem ang lugar ng Diyos at ang Bethlehem ang lugar ng pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga people. Kaya ang isang anak ng Diyos, pag lumayo sa presensya ng Panginoon, hindi niya ma-enjoy talaga. Hindi niya ma-enjoy. Kaya minsan tataka, bakit ganun ang kalagayan ko? Nasaan ka ba? Diba? Nasaan ka bang lugar? Are you at the right place and at the right time? So, kagaya ni Jonah, di ba? Anong sabi sa Jonah chapter 1 verse 3? But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. So nakita niyo po yung katigasan ng ulo, di ba, ni Jonah. Ang sabi ng Lord, pumunta ka dito, pero doon siya sa opposite pumunta. So, ang anak ng Diyos na malayo sa Panginoon, hindi niya ma-enjoy ang provision, hindi niya ma-enjoy ang presensya ng Lord. But when a believer nagbalik, ayan, once again, ma-enjoy niya ang pagpapala ng presensya ng Diyos. Anong sabi ng Psalm 16 verse 11? You will show me the way of life. Kasi, church, ang sabi ng Bible, John 14:6, I am the way. Wala naman talagang ibang daan eh. Walang iba ng daan ng buhay kundi ang Diyos. Talagang mapapahamak talaga tayo pag malayo tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Psalms, you will show me the way of life, granting me the joy. See? The joy of your presence. Ito yung sinasabi natin. Pag ang anak ng Diyos wala sa presensya ng Diyos, hindi niya ma-enjoy. Hindi niya ma-enjoy. Kung yung mga anak ng Diyos nagkakaproblema din, how much more pag malayo ka sa Diyos? Tama po ba? Show me, or you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures. See? Hindi mo lang ma-enjoy, nandun din yung pleasures of living. Pero ibang-iba yung naranasan talaga ni Naomi doon sa bayan ng Moab. Diba? No, tingnan nyo ito trivia lang po ito. Tingnan nyo yung Bethlehem. The name Bethlehem is Old Hebrew and comes from, yung Bet pala is house at yung Lehem is bread. Kaya pala ang Bethlehem ay house of bread. House of food. Diba? Marahil siguro dahil nandun sila sa Judean desert, nandun yung mga pananim. Kaya ang Bethlehem po is a place of blessing, house of bread, house of food. So talagang nandun, pinangalanan talaga siya, provision. Nga lang, ang nangyari, nandun na siya sa presensya ng Diyos, lumayo pa siya. Dahil lang siguro, nakaranas lang siya ng problema o ng pagsubok. Diba? Ganun ang nangyayari sa atin. Konting pagsubok lang, ayoko na, quit na ako. Diba? Pero,
Bago niya na-realize yun, 2 weeks ago, nag-post pa siya sa Facebook ng, "The Lord is my shepherd." Tapos nung may problema na, ayoko na. Tama. Di ba? So, sabi ng Bible, ang Bethlehem daw is a house of food, house of provision, house of bread. Okay? So, ito yung city ng Bethlehem na dapat nandoon si Naomi. Dahil nandoon ang provision ng Lord. Nga lang, lumayo siya eh. So, nakita nyo na anong dahilan bakit napunta sa ganong kalagayan si Naomi? Mamaya mas makikita natin, siya mismo magsasabi kung ano yung kalagayan niya. So, dito, alam natin po, ang Bethlehem is the city of God's people. So, sa pagbabalik ni Naomi, nakita mo naman, di ba, welcome naman talaga siya. Welcome naman talaga siya, di ba? Sabi ko nga po, dito sa atin, mga kapatid, again, let me remind you. Please, wala naman sa atin perfecto dito, pero walang magko-condemn, walang magja-judge sa iyo dito. Amen? You're welcome. You're welcome sa church kasi pare-pareho naman tayo nangangailangan ng Panginoon, ng presensya, ng pagpapatawad, ng kaligtasan ng Panginoon. The same with Naomi. Welcome siya dun sa kanyang bayan. Okay? Nagtaka nga sila eh. Pagbalik ni Naomi, may kasama na siya. Si Ruth, +2 na sila. Di ba? So, sa pagbabalik ni Naomi, dito, ang ganda, in verse 21, sabi niya dito, "The Lord has brought me home again." Diba? Brought me home again. So makikita natin talaga, church, anuman ang nagawa mo in the past, anuman ang nakaraan mo, diba? Welcome kang bumalik sa Panginoon anytime. Pakisabi nga sa katabi mo, welcome ka kay Lord bumalik. Nakita mo kung gaano ka-patient si Lord kay Naomi? Diba? Iniwan na nga siya eh. Iniwan na siya ni Naomi. Pero totoo talaga na ang Lord talaga is God of many chances. Diba? You can run from the Lord but you cannot hide. Story ni Jonah, diba? You can run but you cannot hide. So, dito, makikita mo, mismo kay Naomi nang galing kung ano yung kalagayan niya, sabi niya, "The Lord has afflicted me." Diba? Nagdusa talaga ako. Church, kumusta yung ganong pakiramdam? Meron ba ganong pakiramdam? Yung pakiramdam mo talagang, grabe, ang hirap talaga ng buhay na malayo kay Lord. Pero kay Naomi, nung una, matigas pa puso niya eh. Diba? In verse 21, parang sinisisi niya pa si Lord. Sinisisi niya pa si Lord na may kagagawan. Bakit siya nagdudusa? Pero ang buong katotohanan nun, yun ay resulta ng kanyang choice. Diba choice? Kaya nga kita humingi ng wisdom kay Lord eh. Especially sa mga decisions na gagawin natin. Kasi your decision determines your destiny. Di ba? Kaya talagang choice niya yon, pero biniblame niya nung una si Lord. Okay. Kasi tingnan nyo to, in verse 20 and 21, this is very alarming. Sabi niya dito, "Don't call me Naomi." Huwag nyo na akong tawagin Naomi. Tawagin nyo na lang akong Mara. "Because the Almighty has made my life very bitter." Yung pala yun, yung pangalan na Mara ay bitter. Ano ba sa Tagalog yung bitter? Ang palaya? Mapait, di ba? Ang pait ng buhay ko. Sabi niya gano'n, huwag niyo na akong tawagin kasi ang pangalang Naomi ay sweet and pleasant. Huwag niyo na akong tawagin gano'n, tawagin niyo na ako ng Mara. Di ba? "I went away full." Ito yung sinasabi natin. Kasi nung umalis ako dito sa Bethlehem, sagana. Pero ngayon, bumabalik akong wala na. So why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. See? The Almighty has brought misfortune upon me. Sinisi niya pa si Lord. Binlame niya pa ang Lord. Diba? Ang nangyayari sa atin, mga kapatid, nagbe-blame tossing tayo kaya hindi tayo makamove. Naghahanap tayo ng isisisihin. Pero ang totoo nun, talagang choice naman natin yun. Diba? Choice natin yun. Huwag tayo maghanap ng sisisihin, church. Dapat maging responsible tayo sa mga choices and decisions natin.
Pag naging responsible ka, doon mo marirealize. Kasi pagka naghahanap ka ng sisisihin, kaya ako ganito ngayon kasi yung nanay ko hindi ako pinag-aral, di ba? Kaya ako ganito ngayon kasi ganyan yung napang-asawa ko, di ba? Kaya ako ganyan. Naalala ko tuloy ito, joke lang. Kaya ako tumataba kasi ang sarap ng kanin namin. Di ba? Buti na lang teachable yung heart ni Naomi. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat teachable ang heart. Pag sinabi natin teachable yung heart, dapat yung heart natin ready tumanggap ng rebuke, ng correction. Yun daw, sign daw na maturity yun eh. Di ba? Yung ready tayong tumanggap. Doon, teachable yung heart niya. Kahit na ganun nga, naiisip niya, si Lord ang dahilan nito. Pero totoo po, hindi naman si Lord ang dahilan. Diba? Tao ang lumalayo sa Diyos, hindi lumalayo ang Diyos sa tao. Now, gusto man palitan ni Naomi yung pangalan niya na Mara, pero nabasa mo sa Bible, yung Holy Spirit, the author of the Bible, tinawag pa rin siyang Naomi. Diba? Tinawag pa rin siyang Naomi. Ang problema natin mga tao, pag bitter tayo, di ba, tinatawag natin sarili nating loser, failure, di ba, nobody, di ba, tuwagin nyo na lang akong ganon. So hindi, ang Bible, tinawag pa rin siyang Naomi. Di ba? So mga kapatid, my question is, naintindihan nyo po ba yung message ngayong umaga? Kayo ba po ay dumating na sa ganung kalagayan na kailangan nyo ng fresh start today? Alam niyo po, 2,000 years ago, si Jesus, meron din siyang isang kinuwento about a boy, the prodigal son. Iniwan niya yung kanyang tatay, yung kanilang tahanan. Wala siyang ginawa kundi mag-good time. Wala siyang ginawa kundi magpakasasa sa kayamanan ng kanyang ama. Nung nawala ang lahat, ito, di ba, kwento talaga ng umalis ng sagana, bumalik ng wala na. Di ba? Sabihin mo nga, umalis ng sagana, bumalik ng wala na. Di ba? The story also of the prodigal son. He lost everything, di ba? Hanggang sa, ang ganda ng sabi ng Bible, he came back to his senses. Diba? He came back to his senses. Ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos na lumalayo sa Panginoon, wala yan sa katinuan. Kasi ang sabi ng Bible, yung prodigal son, he came back to his senses. Na-realize niya, buti na lang teachable yung heart. Diba? Wala sa katinuan yung mga lumalayo sa Panginoon para silang mga nababaliw. Tama. Kasi alam mo naman na marami ka nang narinig na mga sermon, nakapagbasa ka na ng Bible, alam mo naman na pag ang anak ng Diyos malayo sa presensya ng Diyos, hindi niya ma-enjoy ang buhay. Hindi niya ma-enjoy ang presence. Di ba? Church, itong prodigal son na to, umalis siya ng sagana, bumalik ng wala na, pero nandun pa rin yung kanyang ama naghihintay para patawarin siya. Hindi lamang siya pinatawad, siya po ay patuloy na minahal at nirestore po siya to a perfect place of fellowship and blessing. Yun po ba yung kailangan nyo today? Yun po ba yung kailangan nyo today? Tandaan mo to, kapatid. No matter how long you have gone on the wrong place, you can always come back to the Lord. Kaya anong nangyari? Yung bitterness ni Naomi, yan po ay napalitan ng joy. Di ba? In the end of the story, nagkaroon siya ng son-in-law. Yun na napang-asawa ni Ruth. Alam niyo kung sino, di ba? Si Boaz. Si Boaz ang ginamit ng Lord na instrumento to provide para sa kanila. At ang naging anak ni Boaz at saka ni Ruth ay si Obed. Alam niyo naman na si Obed ay lolo ni Jesus. Di ba? Galing, no? Talagang isa sa mga lineage ni Jesus. At anong sabi ng Bible in Ruth chapter 4,
14 and 15. Sabi po dito, praise be to the Lord who this day has not left you without guardian redeemer. See, talaga ang Panginoon talaga, hindi ka talaga iiwanan. Meron din siya talaga mga taong ipadadala, meron siya mga gagamitin mga tao. Sabi dito, may He become famous throughout Israel. And He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth. Wow. So kaya dito, hindi na bitter si Naomi at her life again became sweet and pleasant, blessed by God. Mga kapatid, ang challenge ko po sa inyo ngayong umaga before we end, your situation is changeable by your decision. Ano ba? You need to make a wise decision, church. Kung nakikita mo yung sarili mo in a negative situation, do not blame it to others. Resulta po yan. Byproduct po yan ng choice natin. But your negative situation can be changed by making a right decision. So make the right choice. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon. Sabi mo sa katabi mo, balik na kay Lord. Amen. Balik na kay Lord. Wag mo nang pahabain yung pain. Kasi alam mo, lagi ko nga itong sinasabi, siguro kung nakakalimang taon ka na ngayon ng pagtago at pagtakbo, paglayo sa Panginoon, kahit umabot pa yan ng 20 years, 25 years, maniwala ka at the end of the day, babalik ka pa rin kay Lord. Pinahaba mo lang, pinrolong mo lang yung pain. Di ba? Balik ka na ngayon. Balik ka na. At si Lord naman, welcome ka naman anytime. That's what happened with Naomi. Nandun na siya sa tamang lugar eh. Lumayo pa siya. Kaya ngayon, she learned her lesson the hard way. Yung pala, babalik din pala siya. Kailangan pa niyang ma-experience yung mga bagay na masakit yun. Namatay yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. Marahil sabi niya nga, the Almighty has afflicted me. Talagang nagdusa talaga siya. Di ko alam kung anong pagdurusa niya, pero siya mismo ang nagsabi, nagdusa talaga siya. Pero ni-redeem siya ng Lord pagbalik niya. Amen? Yung ba ang kailangan niyo today? Church, yung ba ang kailangan mo today? Ma-redeem ka ng Lord, ma-restore ka ng Lord. Be at God's presence. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. No matter what. Sabi nga, though they slay me, ano man ang mangyari, hindi ako lalayo sa Panginoon. Kahit ano mangyari, dito lang ako sa presensya niya. Amen po ba yun? Tayo po tayo, church. Tayo po tayo. I'm giving you a moment of silence. Marahil siguro, minsan, binalak mong lumayo, binalak mo mag-quit, ayawan na. Pero, wala namang guarantee, church eh. Wala namang guarantee na pagpunta mo sa Moab, mas gaganda yung buhay at sitwasyon mo. Kasi wala naman doon yung blessing ng Lord sa pupuntahan mo. Walang guarantee. Nasa presensya ng Diyos ang guarantee to enjoy your life. Kaya nga, mangako ka sa sarili mo that no matter what, sabi mo kay Lord, Lord, walang iwanan. Walang iwanan, Lord, no matter what. Hindi ako lalayo sa presensya mo. Sana maintindihan mo na you are at war. Talaga namang may problema, may pagsubok naman. Pero mahirap kasi harapin ang problema, mahirap harapin ang bagyo, mahirap harapin ang pagsubok kung malayo ka sa Panginoon. Diba? Pero pagkasama mo, alam mo, nandiyan ang Panginoon, alam mo, ikaw ay nagtitiwala, nananampalataya, ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan. Basta continue lang. Dadating din ng araw, church, your someday will come. Because when the time is right,
Sabi ng Lord, things will happen. I will make it for you. Hindi po madali. Hindi madali, I know. Hindi madali. Pero mas masarap na kung meron mang problema at pagsubok ang pagdadaanan, mas masarap. Alam mo, kasama mo ang presensya ng Diyos. Kaya po, come on, continue to connect with God. Sige po, as your eyes close for a moment, sige po, as your eyes close for a moment, sabihin mo sa sarili mo, Patrick, balik na. Balik na, Patrick. Balik na sa Panginoon. Balik na. Do not wonder anymore. Huwag ka na lumayo. Bumalik ka na. Do not prolong the pain. Balik na. Dahil ang pagpapala mo, ang tagumpay mo, ang pag-asa mo, nasa presensya ng Diyos. Gusto ko lang ulitin to before tayo po umawit. Marahil siguro niloloko tayo, may mga lies ang devil. Di ba? Tapos sasabihin pa natin, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Hindi naman ako nakakalimot, pero alam mo ba kung ano mga indications na ikaw ay nakakalimot? Hindi na si Lord ang center ng iyong interes. Hindi na si Lord ang center ng iyong activities. Kaya yung sinasabi mong hindi ka nakakalimot, ito na lang yun, sa isip na lang yun, wala na sa puso. Pero ang gusto kasi ng Diyos, di ba, anong sabi ng Panginoon? If you seek me, you will find me. At Lord, at mga kapatid, naka-reserve sa anak ng Diyos ang pagpapala doon sa Kanya nagtitiwala. Mahirap po, masakit ang buhay na malayo sa Panginoon. Pero kagaya ni Naomi, teachable yung heart niya. Nung nalaman niya yung balita na ang Diyos ay nagpo-provide sa bayan ng Bethlehem. Buti na lang, hindi niya tinigasan yung puso niya. Buti na lang. Sinabi niya, babalik ako sa Panginoon. Sabi ng prodigal son, when he came back to his senses, babalik ako sa Panginoon. Ngayong umaga, mangako ka sa sarili mo, sabihin mo, babalik ako sa Panginoon. Yung dating init nung bago mo nakilala ang Panginoon, dapat ganyan yung ginagawa natin. Diba? Dapat consistent tayo. Umulan, bumagyo, magwo-worship ako sa iyo, Lord. Kasi bagyo ka lang, anak ako ng Diyos. Amen.